Bagong Sampayan. Kabasa 2339. Gelap tuh guys. Gelap. Dapat po open po yan. Hindi po anuhan, kapasahan. Okay, location natin. Parang, oo. Bigla po. Ano magagawa? Ito ba, okay lang? Nilang gisnan, ang kinagisnan nilang dati, pwede tayo magparada kung saan saan. Papajo TV! Okay, dito ngayon tayo sa Don Quixote Corner, Espanya Boulevard. At dito na may isang Cairns Tonic. At ito meron na rin aklam number 2413. At dito naman yung pinapatupad dito yung sticker policy ng barangay. Dito halos mga nakaparada rito, secondary road yung Don Quixote. Pero pagka wala po tayong sticker, kinaklamp po to. Dito po meron pong pag-uusap ang clamping team at yung barangay dito regarding sa mga sticker. Dito gumawa sila ng resolution at pinaprobahan nila yan sa Manila City Hall. At ito, bili ka ng kopya ng copy furnish ang clamping team para makapag-clamp dito. So dito paano tayo makakuha ng sticker? Pumunta po tayo sa barangay. May mga requirements po yan. So magpapasa tayo ng requirements. Kung residente tayo dito at sasakupan nila, subject for approval naman po yan. So dito makikita naman nila doon sa ini-issue na notice na bakit sila naklamp dito. So always pagka pumarada tayo dito, magpalagay tayo o magpa-issue tayo ng sticker, pumunta tayo sa barangay. So ito lang yung naklamp dito. Ay, meron pa pala dito. So yung the rest na hindi na naklamp dito, ito yung may mga sticker. So dito yung isang Honda BRB, meron na rin clamp to. Wala rin sticker to. So yung sticker na yan nilalagay po yan sa harap ng windshield. 2326 para sa Honda BRB. Saka yung sa Innova yun din, wala rin sticker. 2410. So yun nga, dahil nga merong resolution ng barangay dito, pero hindi natin masasabi kung pangmatagalan yan. Mas maganda pa rin kung meron tayong sariling garahe. Kasi kung meron tayong sariling garahe, hindi tayo makikipag-agawan dito ng parking. Kasi dito, unahan na rin dito. So dito, sa dami ng mga nakaparada rito, yung iba rito may mga sticker, yung iba wala. So pag dumating yung may mga sticker, syempre pag naunahan sila, ang mangyayari niyan, saan na lang sila paparada rito. Dito naman kung wala tayong paradahan, may pay parking po dyan sa may Dos Castillas. Doon pwede po tayong pumarada, may parking attendant doon. Dito kasi pagka ang policy talaga dito, ang pinapatupad ng barangay dito is sticker policy talaga. Ayan. Always pagka pumarada tayo, dapat magtanong muna tayo kung ano ang patakaran dito, kasi depende po yan sa bawat barangay. So ito na yung ginagawa dito, yung Honda BRB at saka Innova. Okay, may notice na yung Innova at saka yung Honda BRB rito. Ito ginagawa na rin. Bali tatlo po yung naklam dito sa Don Quixote Street, in between ng Florentino Street at Espanya Boulevard. Okay, may notice na rin. So tuloy na. Location natin P. Margal Corner, Mosa Street. Dito isang Ford Ranger. Ito yung unang labas ng Ford Ranger. So kita natin medyo maliit pa siya. So makikita rin natin mayroong signage na no parking, clamping zone. So dito yung mga signage na nilalagay dito, babala po yan.
So pagka nakakita tayo ng mga no parking clamping zone, dahil itong kahaba ng Pimargala clamping zone area to sa Mabuhay Lane, ilagay na lang po natin sa mga secondary road. O yun nga po, dahil tapat po ng bahay natin yung pinaradahan natin, na-change po na bawal po yung pagkakaparada. Pimargal ayaw musa. Kita mo na? Declamp na, sir. Ha? Declamp na. Naklam mo na? Hindi ako eh. Taga-proceed lang po ako. Baka pwede pakisabi mo. Tayo po. Sir! Hindi na nga eh. Bagal din siya. Babol na lang ba? Sabi ni sir, pahabol na lang. So dito rin yung isang Honda. Ito nakaklam na rin, 2406. L300 2409. Bagong sampayan. Avanza 2339. Okay, saka yung isang Honda pala rin dito, nakakalump na. $23.21 Ay, si Jolly, oh. para sa Honda BRB. So yung una na club daw may notice na, tapos yung L300 ginagawa na rin. Okay, yung Avanza, yung mga sampayan dito may notice na. Okay, may notice na rin. Tuloy na po tayo. So, iwasan po natin pumarada sa mga Mabuhay Lane. Kaya pagka inabutan po yan, random po yan. Pag walang driver, naklam yan, matik na po yan. Wala pong tinatawag ang driver o hinahanap yung may-ari o 5 minutes sa policy po ng clamping. Okay, tuloy na po tayo. Location natin nila Puente Street, corner Honrades. Dito na may isang Nissan Kicks ang nakaparada rito, walang driver. 2409 para sa Nissan Kicks. Permisa. As in victory. Okay, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin Blooming Street, corner Dapitan. Dito naman isang Toyota Vios din ang nakaparada rito sa bangketa, 2320.
So dito random naman po yung operation kung sino po yung aabutan at walang driver. Mating na po yan. Ay, ano yan? Clamp po kayo. Clamp sir. Yung leader na lang po sir. Diyan po sa harap sir. Sir nagtatanong ano daw yan. Clamp po, clamp. Clamp ba yun? Clamp ba yun? Alis yan yung nakli. Hindi, pakalabas na nga ako eh. Kada ko. Ito po sa... Pwede bang tagalin sa ano? Club? Pwede yung tagalin? Hindi sir, babayaran yun. Magkano ba pwede din yun? 900. Dali ah. Eh di sir, bawal po sa amin sir. Bawal po sa amin. Hindi po sa operation, sa office po lang natin. Sige. Okay, tuloy na tayo. Location natin, Pinabal Street, corner de Los Reyes. Dito may isang Ford Everest. Dito makikita natin sa kahabaan ng Pinabal. Pay parking to at halos lahat ng mga pumaparada rito nagbabayad po ng parking. At dito yung isang Ford Everest, hindi po nagbayad ng parking kaya naklam 2330. So dito maraming parking attendant dito. Sa haba nito, simula doon sa kanto ng Dapitan hanggang Espanya Boulevard, may mga 5 parking attendant ang naghahati rito. Dito hindi sila mahirap hanapin. Kung pumarada tayo, wala sila o may tinikita silang iba, pwede natin balikan. Saka dito naman, pagka pinaklamp nila to, hindi naman oras lang. Minsan inaabot ng 1 araw, 2 araw, 3 araw o minsan 5 araw pang hindi nagbabayad. So sobra na yon. Kung hindi natin sila nakita ng 1 araw, the next day na pagparada natin, sana makita na natin sila, hanapin na natin sila. Kasi tinatawag po sa clamping operation yan pagka hindi tayo nagbabayad ng parking. Okay, tuloy na po tayo. Sandali lang ito sa vlog. Dapat po open po yan. Hindi po inanuhan, lapardahan. Okay, location natin Dapitan corner instruction. Dito nga yung isang... Okay, may meeting daw si sir. So yung pagkakaparada kasi ni sir dito, nakabalagbag. Sinakop na yung buong bangketa sa kayo kalsada. So dapat pag pumarada, ito itong instruction, pwede pong pumarada rito. Yan, hindi po nagkaklam yung clamping team, pero ayos lang po natin yung pagkakaparada. Instruction, Paps. Dapitan instruction. Hello. I need you. Sa ano, dapitan po ba to? Sa dapitan mo. Katungod ko ba dati mo? Baka nandun dati mo. Hello. Ano? Sabihin mo naman. Parang, oo. Wait na po. Tatawa na mag-dati mo. Ganito ba? Okay lang? Tagal na. Pwede pa ganito? Tagal nyo lang dito. Para dito. Ayun, so si sir, tatawagan daw si Daddy. Daddy. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, Rizal Avenue, corner Gonzalo Puyat. At dito may isang Toyota Wigo 2329 para sa Wigo. Dito rin sa kahabaan ng Rizal Avenue main road. Dito po pagka pumarada tayo, hindi pa po pay parking to. May part po ng pay parking papunta po ng Carriedo. Ayun, may mga pay parking po ron. Kasi mga nagdi-deliver ng mga doon mga appliances doon, saka yung mga ibang paninda ron. May mga parkingan po doon, yung parkingan ng mga delivery, saka parkingan ng mga motor. Pero dito po sa kahabaan ng Rizal Avenue, simula po dito sa Gonzalo Puyat at Ronquillo hanggang palabas ng recto, bawal po pumarada. Okay, ito meron na rin notice. Tuloy na po tayo.
Nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!